Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala, huwag kayong makikinig sa kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Si Yahweh lamang ang inyong sundin. Matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. At ang propetang iyon o ang nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyokan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos, na siyang nagligtas sa inyo sa pagkakaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Iyan ay masama at dapat ninyong iwasan. Sino man ang lapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala o kaya'y sa Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang pakikinggan. Huwag ninyo siyang kaawaan o pagtatakpan. Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang babato sa kanya, pagkatapos ay ang taong bayan. Batuhin ninyo siya hanggang mamatay sapagkat hinihikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Kapag ito'y napabalita sa buong Israel, wala nang mangangahas pang gumawa ng ganon at magkakaroon ng takot ang lahat. Kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lungsod na ipinigay sa inyo ni Yahweh ay may mandiling lang at nanghihikayat sa mga taga roon upang sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala, siyasatin ninyong itong mabuti. Kapag napatunayan ninyong totoo, patayin ninyong lahat ang taga roon, maging ang kanilang mga alagang hayop. Ang lahat ng masamsam ninyo roon ay ipunin ninyo sa liwasan at sunugin pati ang buong lungsod upang maging handog kay Yahweh. Ang lugar na iyon ay hahayaan ninyong ganoon at hindi na dapat itayo pang muli. Huwag kayong kukuha ng anumang ipinagbabawal sa inyo para hindi magalit si Yahweh sa inyo. Mahahabag siya sa inyo at kayo'y kanyang pararamihin, tulad ng pangako niya sa inyong mga ninuno. Kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Yahweh, susundin ang kanyang mga utos at patuloy na gagawin ang ayon sa kanyang kalooban. Malaking kaugalian ng pagluluksa. Kayo ang mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung ang isang mahal sa buhay ay mamatay, huwag ninyong hihiwaan ang inyong sarili, niaahitan ang inyong noo upang ipakita lamang na kayo'y nagluluksa. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Ang malinis at ang maruruming hayop. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na marumi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin: baka, tupa, kambing, usa, gasela, kambing bundok, antelope at tupang bundok. Maaari rin ninyong kainin ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Ngunit huwag ninyong kakainin ang mga hayop na biyak ang kuko ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag din ninyong kakainin iyong ngumunguya ngunit hindi biyak ang kuko, tulad ng kamelyo,
kuneho, at dagang bukid. Ang mga ito ay marurumi. Ang baboy ay dapat ding ituring na marumi sapagkat biyak man ang kuko, hindi naman ito ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Huwag ninyo itong kakainin, nihahawakan ang kanilang bangkay. Sa mga nilikha sa tubig, ang lahat ng may palikpik at kaliskis ay maaari ninyong kainin. Huwag ninyong kakainin ng mga walang kaliskis at walang palikpik. Ito ay marurumi. Maaari ninyong kainin ng malinis na ibon. Ngunit ito ang mga ibon na huwag ninyong kakainin. Agila, buwitre, agilang dagat, azor, falcon, at lahat ng uri ng milano. Lahat ng uri ng uwak, mga ostrich, kuwago, gaviota, at lahat ng uri ng lawin, lahat ng uri ng kwago, sisne, pelikano, buwitre, somormuho, lahat ng uri ng tagak, abodilya, kabag at paniki. Lahat ng kulisap na may pakpak ay marurumi. Huwag ninyong kakainin ng mga ito. Maaari ninyong kainin ng anumang malilinis na ibon maliban sa mga nabanggit. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na basta na lamang namatay. Maaari ninyo itong ibigay o ipagbili sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Ito'y sa dahilang kayo'y sambayanang inilaan sa Diyos ninyong si Yahweh. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Ang tuntunin tungkol sa ikasampung bahagi. Kukunan ninyo ang ikasampung bahagi, ang inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, upang siya'y inyong maparangalan. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinili niya. Pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo. Baka, tupa, alak, o inuming nais ninyo at siya ninyong pagsalusaluhan, mag-anak bilang pagdiriwang sa harap ng Diyos ninyong si Yahweh. Ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ng mga Levita sa inyong lugar, yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani tuwing ikatlong taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balo. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain. Ang taon ng pamamahinga. Ang bawat ikapitong taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin. Huwag na ninyong sisingilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo, sapagkat ito'y taon ng pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga dayuhan lamang ang sisingilin ninyo, at hindi ang inyong mga kababayan. Walang maghihirap sa inyo sa lupaing binigay sa inyo ni Yahweh, binigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, sapagkat tiyak na pagpapalain niya kayo kung makikinig kayo sa kanyang tinig at susunod sa kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nangako si Yahweh na kayo pagpapalain niya, hindi na kayo mangungutang kanino man. Sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sino man, sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong
pagkakaitan ng tulong ang mga kababayan ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Huwag ninyong pagdadamutan ang inyong kababayan kapag nangungutang siya sa panahong malapit na ang 7 taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila kay Yahweh, mananagot kayo sa Kanya. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban at pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Kailanmay hindi kayo mawawala ng mga kababayang mangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Ang mga tuntunin tungkol sa mga alipin. Kapag nakabili kayo ng kapwa ninyong Israelita, bilang alipin, babae o lalaki man, 6 na taon siyang maglilingkod sa inyo. Pagdating ng 7 taon, palalayain na ninyo siya at huwag ninyo siyang paaalisin ng walang dala. Sa halip, bibigyan ninyo siya ng tupa, trigo, inumin at langis mula sa mga ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Aalalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto at mula rooy pinalaya kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Kaya inuutos ko ito ngayon sa inyo. Ngunit kung gusto niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong sambahayan, dalhin ninyo siya sa may pintuan at butasan ang kanyang tainga. Sa gayon, siya'y magiging alipin ninyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga aliping babae. Hindi kayo dapat manghinayang sa ibibigay ninyo sa kanya kung aalis siya sapagkat ang ibibigay ninyo ay katumbas lamang ng upa sa isang manggagawang nagtatrabaho ng 3 taon. Gawin ninyo ito at pagpapalain ng Diyos ninyong si Yahweh ang lahat ng inyong gagawin. Ang pagbubukod sa mga panganay. Lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga alagang hayop ay ibubukod ninyo para kay Yahweh. Huwag ninyo itong pagtatrabahuin ni gugupitan. Ito ay kakainin ninyo sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Ngunit kung may kapansanan ang panganay na hayop, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh na inyong Diyos. Ito'y maaaring kainin sa bahay tulad ng pagkain ninyo sa isang usa. Pati ang taong itinuturing na marumi ay maaaring kumain ito. Huwag ninyong kakainin ng dugo. Kailangang patuluin ito sa lupa. Pinaalala ang pista ng Paskwa. Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos, sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog sa napampaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-alala sa inyong pag-alis sa Ehipto. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso na inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y iaalay ninyo paglubog ng araw, sa oras ng pag-alis ninyo roon sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakainin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyong tolda.
6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may pampaalsa. Sa 7 araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na iyon. Pinaalala ang pista ng mga sanlinggo. Pagkalipas ng 7 linggo mula sa unang araw ng paggapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Gaganampin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutan kayo'y naging alipin din sa Ehipto, kaya't sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. Pinaalala ang pista ng mga tolda. 7 araw na ipinagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda. Matapos siligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbaka ng katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga Levita, mga dayuhan, mga ulila, at mga babaeng balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng 1 taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Ang paggawad ng katarungan. Pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan ayon sa inyong mga lipi. Sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at magagawad ng katarungan. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang rebulto ng Diyosang si Asherah sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng rebultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya.